Tay, Nay, ano po bang nangyayari? Ba't kayo nag-aaway? Yang magaling mong ama Tikboy, iiwan ko na siya. Ano? Maghihiwalay na kayo? Nakikiusap ako, wag po kayo maghihiwalay. Paano naman po ako? Nay, Hindi, ayoko nang makisama pa sa ama mo. Wala siyang puso, hindi siya tao. Masahol pa siya sa demonyo. Eh di iwan mo kung gusto mo. Bakit? Sino ba ang tinakot mong babae ka? Ganyan naman kayo eh. Katulad ka rin ng tatay at kapatid ko na tinalikuran ako dahil lamang sa hindi nyo matanggap kung ano ang gusto ko. Saka kunwari ka pa. Ginagamit mo lang naman na dahilan ng natuklasan mo sa akin. Pero ang totoo, meron ka ng ibang lalaki. Anong lalaki? Nasisiraan ka na ba talaga ng utak? Hindi ba't ilang beses ko na sinasabi sa'yo na wala akong lalaki? Tsaka meron ka bang patunay? Di ba wala? Kasi nga, sinasabi mo lang yan para magmukha kang malinis sa anak mo. Pero ang totoo, Gaga ka pala talaga eh. Masyadong makitid yung utak mo. Gusto mo pa talagang ako ang mapalabas na masama? Palagi na lang kayong ganyan. Masyado kayong mapandikta. Masyado niyo ako inuhusgan. Kayo na ang perpekto at malilinis. Sige! alam mo hindi ko talaga masisisi ang mga kapatid mo at tatay mo kung tinakwil ka nila. Kasi nga, masama kang tao. Hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit mas pinipili mo yung landas na yan kesa piliing maging isang mabuting asawa at ama sa anak mo. Inuuna mo pa yung masamang gawain mo kesa sa amin. Hindi ka ba nahihiya, ha? Hindi mo ba kami iniisip ng anak mo? Alam mo ang sagot dyan. Pero ayaw mo lang talagang tanggapin kasi nga ayaw nyo kong intindihin. Hindi nyo matanggap na ganito ko. Tanggap kita at mahal kita, Julito. Pero napag-usapan na natin na magbabago ka na. Pero bakit di mo sinusunod? Bakit mas pinipili mo yan kesa sa amin? Puro ka lang salita. Sabi mo mahal mo ko, di wag ka makipaghiwalay. Samahan mo ko. Wag mo akong iiwan. Nakapagpasya na ako. Iiwan na kita. Hindi ko kayang makisama sa taong hindi marunong kumilala sa Diyos. Si Satanas ang pinili mong sambahin kaya tama lang na iwanan na kita. Kesa palagi tayong mag-aaway dahil mas pinili mo ang gawain mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasakit para sa akin at sa anak natin ang mga nangyayari? Ang pag-uwalang bahala mo sa amin, ang mga kasinungalingan mo, at ang pagsama mo sa mga taong walang maganda sa kanilang mga puso? Naaalala mo pa ba kung paano tayo nagsimula? Kung paano tayo nangarap para sa ating pamilya? Lahat ng yun nawala na dahil sa mga desisyon mo. Hindi ko na kayang magpanggap na kaya ko pang magtiis. Ang anak natin, kailangan niya ng tahanan na puno ng pagmamahal at respeto, hindi galit at pagsisinungaling. Kaya't mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Sana sa paglayo ko, matauhan ka at maisip mo ang mga pagkukulang mo. Pero kung hindi man, tanggap ko na yon. Basta alam kong ginawa kong tama para sa akin at sa anak natin. Marina, hindi mo naiintindihan. Hindi ako masamang tao. Oo, nagkamali ako. Pero hindi ibig sabihin no na pinili ko si Satanas. Hindi ko ginustong masira ang pamilya natin. Ginawa ko lang ang sa tingin ko tama para sa sarili ko. Alam ko na nasaktan kita at ang anak natin. Pero mahal na mahal ko kayo. Huwag mong isipin na hindi ko pinahahalagahan ang mga alaala natin at ang mga pangarap na binuo natin. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon, Julito. Nakiusap ako sa'yo, di ba? Maski para na lang sa anak natin. Pero eto, matutuklasan ko na tinutuloy mo pa rin ang mga masasamang gawain mo. Sino matutuwa? Tulad ng sabi ko kanina, ako dapat ang iniintindi mo, Marina. Yun na nga lang ang tanging kasiyahan ko. Hahadlangan nyo pa? Ano ba namang klaseng buhay ito? Ba't di mo na lang kasi aminin na may lalaki ka? Akala mo ba hindi ko nakita nung isang araw na may kasama kang ibang lalaki? Ang landi-landi mo! Na hindi mo ako inisip bago ka nakipaglandian sa tao na yon! Tumigil ka na! Huwag mong lituhin ang anak natin sa totoong dahilan kung bakit kailangan kong makipaghiwalay sa'yo! Gusto mo ba sabihin ko sa kanya yung mga ginagawa mo? Ano?
ha? Ganun ha? Nilapitan ni Julito ang kanyang asawa at bigla itong sinampal ng malakas sa mukha. Bakit mo ako sinampal? Hayop ka? Maski ba ako hindi mo nasasantuhin? Napakaingay mo kasi! Naririndi na ako sa'yo! Sumusobra ka na! Gusto mo tahiin ko yung bunganga mo? Kanina pa ako nagpipigil ng galit sa'yo eh! Nauwi na nga sa pananampal ang tinitimping galit ni Julito para sa kanyang asawang si Marina. Sa harap mismo ng nag-iisa nilang anak na si Tikboy, nabakas ang labis na pag-aalala at pagkabahala sa mukha ng binatilyo. Ang bawat palitan ng masasakit na salita ng kanyang mga magulang ay dumudurog at tumutusok sa puso ng binatilyo. Sa edad na 15 taon, ngayon pa niya mararanasan kung paano ang lumaki sa magulong pamilya. Kapos sa pag-unawa at naguguluhan sa mga nangyayari, hindi niya malaman ang totoong dahilan sa matinding pinag-aawayan ng mag-asawa. Mama, Papa, tama na po. Ayoko na pong marinig ang mga away nyo. Ang sakit-sakit na po. Samantalang si Marina naman ay ayaw ring magpatalo sa asawa at pilit itinatago ang tunay na dahilan kung bakit kailangan nilang maghiwalay na mag-asawa. Habang hawak ni Marina ang sariling pisngi na tinamaan ng matigas na palad ng asawa, matalim ang mga titig na ipinukol nito kay Julito. Hindi kita uurungan, Julito. Kung akala mo takot ako sa'yo, nagkakamali ka. Wala kang karapatang saktan ako. Alam mo kung anong totoo, Julito. Alam mo kung anong ginawa mo. Huwag mong idadamay ang anak natin sa kasalanan mo. Nagpatuloy ang kanilang bangayan. At habang tumatagal ang oras ng palitan nila ng masasakit na salita, ay mas lalong nalito si Tikboy sa kanyang mga narinig. Hindi niya maunawaan kung anong tinutukoy ng kanyang mga magulang. Natulala na siya sa naging takbo ng pag-aaway ng mga ito. Iyon ay parang naging isang bangungot na kanina pa niya gustong takasan. Hiniling na din niyang sana ay magising na siya at pagising niya ay maayos pa rin sila tulad ng dati. Labis na rin kasi niyang namimiss sa mga panahong nakikita pa niyang masaya sila at minamahal ang isa't isa. Ito na ang huling pagkakataon na masasampal mo pa akong hayop ka! Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pang galit! Sinasabi ko sa'yo, tapos na tayo! Kung gusto mo, sa'yo na ang anak mo! At gagawa na lang ako ng sakin! Aalis na ako sa pamamahay na to! Ang katagang yon ang tuluyang dumurog sa puso ng binatilyong si Tikboy. Nag-unahan na sa pagtulo ang kanyang mga luha. Doon na rin siya nagsimulang mapahagulgol. Nilapitan siya ng kanyang ina at marahang hinaplos ang kanyang mukha. Ang apat na sulok ng bahay nila ang naging saksi sa madamdamin at masakit na alaalang yon sa buhay ni Tikboy. Nagmakaawa siya, lumuhod, subalit hindi pa rin siya pinakinggan ng kanyang ina. Hindi niyo na po ba ako mahal, Inay? Iiwan niyo na po ba kami ni Itay? Lumuhod si Marina sa nag-iiyak na si Tikboy. Marahang hinaplos ni Marina ang buhok ng anak, saka lumuluhang muling nagsalita. Anak, hindi ko gustong iwan ka. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Pero kailangan kong gawin to para magtanda ang tatay mo. Masakit sa akin na mag-iiwalay tayo. Patawarin mo ko, anak. Balang araw, kapag malaki ka na at kaya mo nang maintindihan ang mga sinasabi ko, mauunawaan mo rin ako kung bakit. Anak, kailangan kong gawin to. Kung hindi ka na mapipigilan, sige, lumayas ka na. Yan ang gusto mo eh. Pero oras na lumabas ka ng pinto natin, huwag na huwag ka nang magbabalik. Dahil hindi ka natanggap dito. Akala nyo ba kayo lang ang marunong magtakwil? Magmula ngayong araw na ito, wala na akong pakialam sa'yo. Magsama kayo ng lalaki mo! Tumigil ka na! Magpasalamat ka na lang dahil nakakapagtimpi pa ako, Julito! Anak, paalam.
Iingatan mo ang sarili mo ah. Magpakatatag ka. Sama na lang po ako sa'yo, inay. Hindi pwede. Hindi ka pwede sa pupuntahan ko. Pero bakit? Anak mo ko. Bakit hindi ako pwede doon? Hindi nga pwede kasi magsasama na sila ng kabit niya. Balak na niyang bumuo ng iba niyang pamilya. Natahimik si Tikboy. Isang malungkot na tingin ang ipinukol niya sa ina. Binitbit ni Marina ang kanyang mga gamit na inihanda. At saka pagkatapos ay mabilis na tinungo ang pinto at walang lingon-lingon na lumabas ng kanilang simpleng tahanan. Handa na niyang talikuran ang sariling pamilya at si Tikboy. Inay! Huwag niyo akong iwan! Pakiusap! Huwag! Awang-awa si Julito sa kanyang anak. Ngunit bago pa man ito habulin ng ina, ay hinawakan na niya sa braso ang binatilyo. Ang sigaw ng kanilang anak ay umalingaw-ngaw sa paligid. Punong-puno ng pagsusumamo. Samantalang habang papalayo naman si Marina, ay dinig na dinig niya ang malakas na pagpalahaw ng iyak ni Tikboy. Naalala niya na parang ganun din nung bata pa ang anak, na talagang nagwawala kapag iniiwan niya, maski mamamalengke lang naman siya o may mahalaga siyang lakad. Napaiyak ang ginang, subalit pinigilan niya ang sarili na bumalik. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang highway. Pikit mata niyang pinara ang paparating na jeep. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Tikboy ang likod ng ina, sa kanya winaksi ang mga braso ng ama na nakahawak sa braso niya. Matalim ang mga tingin na ipinukol niya rito, puno ng galit at pagtatakwil. Sinisisi niya ito sa lahat ng nangyari sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Napayuko si Julito sa malupit na tingin na yon ng anak. Dama ang bigat ng kasalanan at pagkakamali niya. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko gustong umabot tayo sa ganito. Ngunit si Tikboy ay tahimik lamang na umiiyak. Hindi makuhang sagutin ng ama. Ang sakit ng pagkawala ng ina ay higit pa sa mga salitang kaya niyang bigkasin. Dahil sa nakitang pagmamaktol at ikinikilos ng anak, ay nagdesisyon siya na habulin ng kanyang asawa. Tikboy, anak, sige, ibabalik ko ang inay mo dito. Dito ka lang ha, hintayin mo ko. Pangako, iuuwi ko siya ulit dito. Hindi sumagot si Tikboy. Nakatingin lamang siya sa sahig. Pilit iniintindi ang mga nararamdaman. Si Julito naman, puno ng pangako at pag-asa, ay mabilis na lumabas ng bahay. Naglalakad siya sa madilim na daan. Sa bawat hakbang ni Julito, bumalik ang mga alaala ng kanilang masayang pamilya. Ang mga tawa, mga pangarap na kanilang binuo, at ang mga pagkakataon na sana ay mas pinahalagahan niya. Ngunit ngayon, ang lahat ng yun ay tila naglaho sa isang iglap dahil sa kanyang mga pagkakamali. Marina, hindi ko hayaang matapos ito ng ganito. Kailangan kitang maibalik. Kailangan tayong maging buo para kay Tikboy. Hinanap niya si Marina hanggang sa makarating siya sa bayan. Lahat ng sulok na pwede nitong daanan. Pero hindi na niya ito natagpuan. Sa kabilang banda, si Tikboy ay naiwan sa bahay nila ng mag-isa. Puno ng lungkot at pangungulila. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila oras ng paghihintay at pag-asa na sana sa pagbabalik ng ama, kasama na nito ang kanyang ina. Puno ng pag-aalala at takot, nagdasal si Tikboy na sana ay maging maayos na muli ang kanilang pamilya. Sana po, maging buo ulit kami. Sana po, bumalik si inay. Hanggang magbukang liwayway, walang ama na dumating kagaya ng naipangako nito.
Hindi rin umalis sa pinto si Tikboy habang malungkot na nakasandal sa gilid ng pinto. Konting kaluskos ay mabilis nitong sinisilip sa pag-aakalang ang mga magulang ang dumating. Ngunit walang nagpakitang ama at ina. Kaya kahit puyat, sinikap ni Tikboy magluto ng almusal sa dating pagsaing noong kumpleto pa sila. Habang naghahanda ng almusal, ramdam ni Tikboy ang bigat ng katahimikan sa kanilang bahay. Ang bawat sulok ay tila nagluluksa sa pagkawala ng ina at sa kawalang kasiguraduhan sa pagbabalik ng ama. Matapos makapaghanda ng almusal, ay doon pa lamang niya naramdaman ang kanyang puyat. Ngunit bago siya tumuloy sa kanyang silid, ay sinilip muna niya ang kwarto ng kanyang mga magulang. Masyado ring tahimik ang lugar na yon. Nang igala niya ang kanyang mga mata, ay napansin niya ang isang lumang baul na madalas na hawak ng kanyang ama. Buong pag-uusisang nilapitan niyo ng binatilyo. Pagkatapos ay dinukot sa silong ng katring tinutulugan ng mag-asawa. Nang tuluyang mahila niya yon palabas, pinihit niya ang panara at binuksan ang baul. Tumambad sa kanyang paningin ang mga laman nito. Isang kulay itim na unan, karayom, kandila, at isang lumang libro na kasing liit lamang ng kanyang palad. Unang dinampot ni Tikboy ang kulay itim na unan. Saka niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak. Bakit po ganito, Itay? Bakit po natin kailangan pagdaanan ito? Habang yakap-yakap ang unan, napansin ni Tikboy ang kakaibang pakiramdam na dulot nito. Bigla niyang binitiwan ng unan at inilapag ito sa sahig dahil sa nakaramdam siya ng biglang pangingilabot. Kasunod niyang kinuha ay ang maliit na libro. Binuklat niya ito at binasa ang ilang pahina. Ang mga ito'y gabay sa mga ritual at pangkukulam. Napansin ni Tikboy na ang mga laman ng baul ay tila may kinalaman sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Muling bumalik sa kanyang alaala ang mga narinig na pag-aaway ng kanyang mga magulang. Ito ba ang dahilan, Itay? Ito ba ang dahilan kung bakit nagkaganito ang pamilya natin? Habang patuloy na iniinspeksyon ni Tikboy ang laman ng baul, naalala niya mga pagkakataon na palihim na lumalabas ng bahay ang kanyang ama. Itay! Natatakot na po ako! Parang wala sa sariling napahagulgul na naman ang iyak si Tikboy habang yakap pa rin ang unan. Pero pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang anyo ni Tikboy. Tumalim ang mga mata, sumilay ang galit, at nawala ang kislap. Umitim ang palibot ng kanyang mata at kumapal ang kilay. Parang nawala sa sariling kinuha ang unan, saka pinagsasaksak yun ng maraming karayom. Halos maubos ang karayom sa katawan ng unan. Galit na galit ang itsura ni Tikboy, saka muling ibinalik ang unan sa lumang baul. Pagkatapos maisara ang baul, parang walang nangyari. Muli siyang umupo sa may pintuan at tahimik pa rin na umiiyak. Walang kaalam-alam sa bagay na kanyang nagawa nang hindi sinasadya. Dahil sa galit niya sa mundo, ay napagbuntunan niya ng galit ang unan. Hindi niya alam na dahil doon ay may isang buhay na nabawi niya. Nabanggit niya ang pangalan ng kanyang ama habang tinutusok niya ng mga karayom ang una na itim. Si Jolito ang naging una niyang biktima at napatay dahil sa kulam. Dumaan ang maraming araw, linggo at buwan
wala ni isa sa kanyang mga magulang ang nakabalik. Kaya naman, tinanggap na lamang niya ang katotohanang ulila na siya sa mga magulang at ipinagpatuloy ang buhay ng mag-isa. Samantala, sa bahay naman ni Alvin sa Batangas, pasado 8:00 na ng umaga habang nagkakape, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang head. Si Alvin ay isang assistant team leader ng isang NGO na nangangalaga ng kalikasan. Iniutos ng kanilang head na tignan at bisitahin ng isang kabundukan na ayon sa mga report ay unti-unti nang nasisira dahil sa illegal mining at illegal na pagpuputol ng mga puno. Pagkababa ng telepono, agad na naghanda si Alvin. Alam niyang hindi biro ang kanilang misyon at ang pagkasira ng kalikasan ay may malalim na epekto hindi lamang sa kapaligiran kundi pati na rin sa mga komunidad na umaasa dito. Kailangan kong makita ito mismo. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong gawain. Kailangan kong protektahan ang kalikasan. Espesyal para sa lalaki ang misyon niyang yon dahil hindi na iba sa kanya ang lugar. Doon nakatira ang kanyang ama na si Mang Barok o mas kilala bilang Lolo Barok na isang sikat na albularyo na gumagamot ng mga taong nangkukulam o nababarang. Kasali na rin ang mga naengkanto. Balita niya ay nanggagamot pa rin ito doon. Sa mahigit 16 na taong hindi sila nagkita ng ama, natitiyak niyang magiging masaya ito kapag nakita siya. Pati na ang panganay niyang kapatid na lalaki. Bigla siyang nakaramdam ng pananabik na muli rin silang magkita. Ngunit bigla ring napawi ang matamis ng ngiti sa kanyang labi nang maalalang dahilan kung bakit siya umalis sa poder ng ama. Madalas niyang nakikita noon na nag-aaway ang kanyang ama at kuya dahil sa taliwas nilang paniniwala. Natuklasan kasi ni Lolo Barok na gumagamit ng makakaliwang kapangyarihan ang kanyang anak na panganay. Masusurpresa kaya sila sa pagdating ko? Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang tumipa ng mga numero. Tinawagan niya ang kanyang asawa. Nasa trabaho ito ng mga oras na yon. Nagpaalam siya at sinabing meron silang trabaho sa ibang lugar. Batid kasi niyang walang kasiguraduhan ang araw ng kanyang pagbabalik. Muli niyang itinuloy ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Maya-maya pa ay tumunog na naman ang kanyang cellphone. Hinihintay na siya ng kanyang mga kasamahan sa labas. Naghihintay na rin sa labas ang sasakyan nila. Nagmadali nang lumabas ng bahay si Alvin. Bitbit ang backpack na puno ng mga kagamitan para sa inspeksyon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanilang sasakyan. Habang nasa biyahe sila ay napansin siya ng kanyang katrabaho na si Marisa na tulala. Kinalabit siya nito at tinanong kung ayos lang ba siya. Ayos lang ako, Marisa. Salamat. Pero kasi nai-excite ako sa lugar na pupuntahan natin eh. Alam niyo bang taga doon talaga ako? Kaya lang, matagal na kasi akong hindi nakakauwi eh. Sagot ni Alvin sa nagtanong na kasama. Pagkalipas ng mga ilang oras ay narating na nila ang Negros. Magkahalong lungkot at saya ang kanyang naramdaman nang muling tumuntong ang kanyang paa sa lupang kinagisnan. Ilang minuto pa ang nagdaan, ay dumating na rin siya sa Pakay na baryo. Madilim na ang paligid nang makababa sila sa sasakyan. Pasado 6:00 na ng hapon nang matanaw niya ang maliit na kubo sa dulo ng tulay. Ang dalawa naman niyang kasama na sina Marisa at Delphine, madalas ang paglingon sa paligid dahil wala halos makitang bahay dito. Bakas sa mukha ng dalawa ang pag-aalala sa lugar. Masanay na kayo. Talagang ganito lang sa probinsya, parang nakakatakot lang sa gabi. Pero kapag maliwanag na, mag-e-enjoy kayo dahil sa mga magagandang tanawin na makikita ninyo. Ngumiti si Alvin sa mga kasamahan. Maya-maya pa ay nakita niyang lumabas ang ama sa pinto ng kubo. May dala itong mga insenso at kamangyan habang sinusuob ang buong bahay. Kumalat ang usok sa paligid ng barong-barong
bago ito napatingin sa kinaroroonan nila. Itay! Sino yan? Itay! Ako to, si Alvin! Diyos ko, ang anak kong si Alvin! Dumating ka! Nakangiting ganti na sigaw ni Lolo Barok sa kadarating lang na anak. Masaya namang tinakbo ni Alvin ang pagitan nilang mag-ama at mahigpit na nagyakapan. At nang kumawala na sila sa pagkakayakap sa isa't isa, ay hinanap niya ang kanyang kuya sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga mata. Napansin niyo ng matanda. Ang mabuti pa, pumasok muna tayo sa loob nang makapasok ang mga kasamahan mo sa bahay natin. Gabi na, mukhang pagod kayo sa biyahe. Opo, Itay. Salamat. Kinawayan niya ang mga kasamahan sa labas ng kanilang bakuran para sumunod sa kanila sa loob ng bahay. At nang makapasok sila sa dating tinitirhan nilang mag-ama, naroroon ang mga iba't ibang klase ng mga kagamitan sa pangontra para sa aswang, buntut pagi, palaspas, itim na bato at insenso. Nakaipit yun sa dingding na yari sa kawayan. Nagtataka namang napatingin sa kanila ang mga kasamahan. Huwag ho kayong matakot. Isang albularyo kasi ang tatay ko. Iiling-iling namang dumiretso si Lolo Barok sa kanilang kusina para ipagtimpla ng salabat ang kanyang mga panauhin. Hindi rin mawala sa isip niya ang reaksyon ng anak habang hinahanap nito ang kapatid. Paano niya ipagtatapat kay Alvin ang kinahantungan ni Julito sa kamay ng isang hindi kilalang mangkukulam? Maya-maya pa, naramdaman niyang sumunod si Alvin sa kanya sa kusina. Nahuli nito ang pagkakatulala niya habang naghahalo ng tinitimpla. Mukhang kanina pa po kayo natitigilan ah. May nangyari ba sa inyo dito ni Kuya? Mamaya na lang tayo mag-usap. Dali mo muna ang mga salabat sa ating mga bisita at pagkatapos ay ihatid mo sila sa dating kubo ni Kuya Julito mo. Wala namang nakatira na ron. Sige po, Itay. Dadalhin ko muna ito. Habang bitbit ni Alvin ang baso papuntang sala, hindi niya maiwasan ang hindi kabahan sa mga napapansing pagkailang nito sa mga titig niya. Ang pag-iiwas nitong mapag-usapan ng kuya niya. Bigla siyang nag-alala nang biglang sumagi sa isip niya na maaring may hindi magandang nangyari sa kapatid. Pagkatapos mailapag ang salabat at mainom yon ng mga kasamahan, nagpaalam na rin si Alvin sa ama para maihatid sa kabilang kubo ang mga ito. Pagsapit nila sa bahay na pansamantalang tutulugan ng dalawa, saka lang niya napagmasdan ang loob ng bahay. Maaliwalas at maganda pa rin yon. Kapansin-pansin ang mga kagamitang nakasabit sa dingding. Kasangkapan sa isang operasyon ng albularyo sa mga taong kinukulam. Pagkahatid ni Alvin sa mga silid ng mga kasamahan, nagmamadali siyang bumalik sa kubo kung nasaan ang ama. Pagdating niya sa sala, diretso sa kusina, naratnan niya ang kanyang ama. Tahimik itong nakaupo sa harap ng lamesa. Sadyang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Itay, meron po bang nangyaring masama kay Kuya? Diretsyong tanong ni Alvin sa kanyang ama. Natigilan ito at malungkot na tumango sa kanya. Patagal na siyang umalis sa poder ko. Buhat nang hindi na kami magkasundo, Alvin. Nasaan na po siya ngayon? Ayos lang po ba siya? Baka po pwede ko siyang puntahan bukas. Namimiss ko na ho kasi siya, Tay. Pwede naman. Kaso lang, ay sa sementeryo mo na siya madadalaw. Ho? Bakit sa sementeryo? May nangyari ba masama sa kanya? Namatay siya halos 5 buwan na ang nakakaraan. Ang totoo niyan buhat nung umalis ka sumunod na rin na umalis ang kuya mo sa poder ko. Tapos bago siya mamatay, nagpunta pa siya dito. Humingi siya ng tulong kasi naghiwalay daw sila ng asawa niya dahil ipinagpatuloy niya ang pangungulam.
Bakit hindi niyo po pinaalam sa akin na nangyari, Itay? Nasaan na raw po ang pamilya niya? May anak ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Alvin sa ama, pero malungkot din itong umiling. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Tulala at hindi ko makausap ang iyong kapatid. Kinagabihan nang dumating siya, nagtaka ko sa kanyang itsura. Napakarami niyang sugat at mga bukol na tumubo sa katawan. Sumuka na rin siya ng duga. Hindi niyo nailigtas si Kuya. Parang gustong sisihin ni Alvin ang ama dahil hindi nito nagamit ang pagiging albularyo nito. Kasalanan ko. Wala akong silbing albularyo. Ang pinakamasakit, Alvin, yung humingi siya ng tawad sa akin bago siya malagot na ng hilinga. Ang sabi niya sa huling sandali ng buhay niya, hanapin ko raw ang anak niya. Saan ho natin hahanapin ang anak niya? Ni pangalan hindi natin alam. Itay, alam niyong kinulam si Kuya. Pero wala kayong ginawa para sa kanya. Saan ako magsisimula, anak? Alam mo namang hindi kami magkasundo ng kapatid mo. Nanlulumong napasalampak ng upo si Alvin sa upuang kaharap ng lamesa. Naluluha sa mga narinig na sinapit ng kanyang kapatid. Ano nga pala ang sadya mo rito sa probinsya natin at umuwi ka? Hindi mo na isama ang asawa mo. May mga nakarating na report sa head namin na mag-conduct operation daw po kami dyan sa bundok. Ang asawa ko naman po ay habol daw dito kaagad. Ewan ko ba doon at nagmamadaling gustong humabol dito. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, gusto mo bang samahan kita muna sa puntod ng kapatid mo? Saka na lang ho, Tay. Ramdam ni Lolo Barok ang biglang panlalamig na yon ng kanyang anak. Alam niyang dinamdam nito ang isiping marami siyang napapagaling, subalit sariling anak niya ay hindi niya nailigtas. Pumagit na ang katahimikan sa kanilang dalawa. Tay, paano ba natutong mangulam si Kuya? May posibilidad ba na ang nangulam sa kanya ay mga dati niyang naging biktima? Sa palagay ko ay namana niya yon sa inyong nanay. Biglang naalala ng matanda ang pagmamay-aring itim na una ng asawa at mga maliliit na gabay na libro sa pangungulam. Naisip niyang marahil ay kay Julito'y pinamana ng ina ang kanyang bertud at mga kakayahan sa pangungulam. Bagay na pinagsisihan niya dahil hindi niya agad napigilan ng anak sa paggawa ng masama. Hindi sana ito namatay ng maaga. Pagkatapos ng pag-uusap ni na Alvin at Lolo Barok, nagpasya na ang binata na pumasok sa kwarto para makapagpahinga ng maayos dahil maaga pa silang aakyat ng bundok. Kinabukasan, maagang nagising si Alvin para ihanda ang mga dapat nilang dalhin. Nakita niya sa paglabas ng kanyang silid ay naroroon na rin ang dalawang kasamahan sa sala. Nakahanda na rin ang mga ito. Nakahanda na rin agad ang salabat na nakita niyang nakalapag sa lamesa. Naupo muna siya sa upuan, saka dinampot ang mainit na tasa. Nahagip naman ng kanyang mata ang tahimik na pagpasok ng kanyang ama sa kusina. Sinimsim ni Alvin ang salabat sa baso saka inihanda ang sarili sa pag-alis. Hindi na rin siya nagpalit ng damit para makauwi sila ng mas maaga kung sakaling matapos sila sa ginagawa. Pero nakita niyang nagmamadali din ang ama sa paggagayak. Hintayin niyo ako! Gusto ko sumama! Mapanganib ang bundok na pupuntahan ninyo! Pero Itay, matanda na kayo at hindi nyo nakakayanin ng malayong paglalakad. Kaya nyo pa ba? Malakas pa ako, anak ko! Saka, hindi naman sa tinatakot ko kayo, no? Marami na sumubok na umakyat sa bundok na yan. Pero ni isa sa kanila ay wala nang nakabalik. Mabuti na rin ang nag-iingat.
Nagkatinginan naman sina Marisa at Delphine sa sinabing yon ng kanyang ama. At dahil hindi naman masyadong naniniwala si Alvin sa sinasabing yon ng ama, inisip niya na paraan lang yon ng matanda para makasama ito sa kanila. Ang Itay naman, huwag niyong takutin ang mga kasamahan ko. Si Marisa naman ay halatang nagdadalawang isip na ring sumama sa kanya. Ganon din si Delphine na nagpapaalam pa na wag na silang tumuloy at dayain na lang daw nila ang report. Hindi maaari. Trabaho natin to, saka huwag kayong magpapaniwala sa ama ko. Hindi nga niya mapatunayan sa akin ang kakayahan niya sa panggagamot eh. Kwento lang ang alam niya. Hindi niya itinago sa ama ang inis na sumibol sa kanyang boses at pananalita. Kaya napilitan na lang sumama sa kanila ang dalawang mga kasama. Si Lolo Barok naman dala ang tungkod ay tahimik na lang na nakasunod sa kanilang tatlo. Napahiya ito sa harap ng mga kasamahan niya, bagay na lalong nagpangitngit sa kanyang kalooban. Ilang oras silang naglakad para maakyat ang target site na naka-Google Map sa cellphone ni Marisa. Panay ang tingin nito sa orasan. Dahil kakaibang lugar at madilim din ang loob ng kagubatan, nagsimula silang makaramdam ng kaba at pag-aalinlangan. Habang nagsasagawa ng survey ang mga ito, napansin ni Alvin ang isang kubo. Nakatayo ito sa gitna ng kagubatan. Kahit luma na ay maganda pa rin ang pagkakagawa nito. Nilapitan ito ng kanilang grupo at napansin ang nakasalang nakawali na may takip ng kaldero. Mayroong gulay na gabi na niluluto at nadatnan nilang binabantayan ito ng isang binatilyong lalaki. Tahimik itong nakaupo sa pintuan habang masama ang tingin na ipinupukol sa kanila. Kinabahan si Lolo Barok. Alam niyang hindi ito simpleng binatilyo lang. Malakas ang kutob niyang masama at mabigat ang enerhiyang nanggagaling sa katawan nito. Wag! Wag mo siyang lalapitan, anak! Wag mo rin siyang tititigan sa mata! Ano ba kayo, Itay? Bata lang yan, oh. Pati ba naman sa binatilyo? Anak, makinig ka sa akin. Huwag na natin pakialaman ng batang yan. Tay, baka marinig ka. Nakakahiya sa bata. Kawawa naman. Mabigat ang nararamdaman kong enerhiya sa batang yan. Parang katulad nung sayong kapatid. Nakikiusap ako. Huwag mo nang lapitan. Ayos lang ho yun, Itay. Dahil kung sakali man nais kong tulungan ng bata. Hindi siya nakinig sa ama. Kaya dire-diretso siyang lumapit sa binatilyong matapang na nakatitig sa kanila. Bata, pwede ka ba naming makausap? Kahit sandali lang. Napasulyap muli ang binatilyo sa kanya. Matatalim ang mga tinging ipinukol sa kanya nito. Pasensya na agad sa abala ha. Pero gusto ko lang sanang tanungin kung may nakikita ka ba ritong dumaraan o may alam ka ba sa mga naging operasyon ng mga mining dito? Umiling ang kanyang kausap at saka muling ipinagpatuloy ang ginagawang pagluluto. Boy, pwede ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? Tikboy ang pangalan ko. Wala akong nalalaman sa mga tanong ninyo dahil hindi ko naiintindihan ang sinasabi nyo. Pasensya na. Pero ikaw lang kasi ang nakita naming nakatira sa kabundukang ito. Nasaan nga pala ang mga magulang mo? Magulang? Wala ako nun. Wala silang mga puso. Iniwan nila ako rito mag-isa. Saka, ayoko na silang pag-usapan pa. Patawad kung naitanong ko sa iyo yun. Nag-aaral ka pa ba? Bago sumagot si Tikboy sa tanong ni Alvin, iginala muna nito ang kanyang paningin at sandaling nagtama ang kanilang mga mata ng matandang malayong nakatayo sa kinaroroonan nila. Kung maaari, umalis na kayo. Hindi ko gustong may ibang tao sa pamamahay ko. Lalo pat isang albularyong matandang kasama ninyo. Napatingin si Alvin at ang lahat sa kanyang ama. Parang nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan
nang masabi nito ang tungkol sa pagiging albularyo nito. Kinabahan din siya dahil tama nga ang kanyang itay na isa itong kakaibang tao. Malakas ang pakiramdam at higit na makapangyarihan ng mga salita at tinging ipinupukol nito sa kanila. Biglang dumilim ang kalangitan na tila nagbabadya ang malakas na ulan. Ilang sandali pa nga ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Pwede ba muna kami makituloy? Heto, baka pwede ng pambayad namin sa'yo. Konting grocery yan na pwede mong maiuulam kung sakali. Akin na yan. Sige, pumasok na kayo. Pero tandaan nyo, huwag kayong magtatagal at huwag kayong mag-iikot-ikot dito. May mga bagay na hindi nyo dapat pakialaman. Napatingin si Alvin kay Lolo Barok na tila ba humihingi ng gabay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lolo Barok, pumasok na sa kubo si Alvin. Hawak ang dala nilang kagamitan. Kinawayan nito ang mga kasama at sinabing makisilong na muna sila bago ituloy ang kanilang trabaho. Pagpasok nila sa loob, ramdam nila ang bigat ng kapaligiran. Ang mga dingding ng kubo ay napapalibutan ng mga lumang larawan at kakaibang mga anting-anting. Lolo, bakit parang kakaibang lugar na ito? Maging maingat ka, Alvin. Maraming lihim ang kubong ito at ang binatilyong yon. Huwag tayong gagawa ng kahit anong ikagagalit niya. Habang nagsisimula na silang mag-setup ng kanilang kagamitan, biglang nagsalita muli si Tikboy. Tandaan nyo ang sinabi ko. Huwag nyong babaguhin ang kahit anong nandito. Pag natapos na kayo, umalis na agad kayo. Nakita ni Alvin ang matinding galit sa mga mata ni Tikboy, kaya't mas lalo siyang nag-ingat sa bawat kilos niya. Tahimik silang nagpatuloy sa kanilang trabaho. Sinisikap na huwag gambalain ang anumang nasa loob. Nang matapos ay nilapitan niya si Tikboy. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng babala ng kanyang ama ay hindi niya maiwasang lumapit sa binatilyo. May isang bahagi ng kanyang puso na nagsasabing nais niyang mapalapit dito at nais niya itong kilalanin. Hindi ba kayo natatakot na maaaring maling lugar ang napuntahan ninyo? At bakit naman kami matatakot? May dapat ba kaming katakutan sa lugar na ito maliban sa mga halimaw ng kalikasan ng mga dambuhalang may-ari ng mga mining companies dito? Hindi sila ang tinutukoy ko. Sinasabi ko na sa inyo, huwag na kayo magtagal sa lugar na ito. Umalis na kayo pamaya-maya habang maliwanag pa. Pero umuulan pa. Saka trabaho namin ito. Hindi kami maaring umuwi ng walang dalang impormasyon. Kayo ang bahala. Ang mahalaga, binalaan ko kayo at ang mga kasamahan mo. Alam yan ng matandang kasama mo. Sa una pa lang na makita ko ang inyong presensya, pakiramdam ko, dalawa sa inyo mga nganib ang buhay. Dahil sa isang ugnayang hindi nyo pa nalalaman. Nangunot ang noo ni Alvin sa mga sinabing iyon ni Tikboy. Tinatakot mo ba kami? Wala akong mapapala kung takutin ko man kayo. Pero ang taong may galit sa puso, kapag gumagawa siya ng ritual, maaari ay nawawala siya sa kanyang katinuan dahil may buhay pa sa mga taong nagtulak sa kanya para maging masama. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Wala kaming ginagawang masama. Nagtatrabaho lang kami kaya wala kaming dapat nakatakutan. Tama. Pero, pagkakamali na ang sumilong kayo sa tahanan ko. Ano? Subalit hindi na nagsalita ang binatilyo. Ibinaling nito ang paningin sa lugar kung nasaan ang niluluto nitong gulay. Malungkot na tumingin sa matandang nakatayo habang inaabala ang sarili sa kung ano ang meron sa braso nito. Samantala, naguguluhan man ay pinakatitigan ni Lolo Barok ang mga mata ng binatilyo. Katulad ng ipinagbabawal niya sa anak,
Siya ang unang lumabag sa kanyang mga naging utos dito. Pamilyar ang mga mata ng binatilyo. Matatalim ang titig. Maging ang labi nito ay pamilyar din. Pero pilit niyang iwinawak siya mga katanungang nasa kanyang isip. Imposible na mangyari yon. Parang wala sa katinuan ng binatilyong kausap ni Alvin. Malayo at wala ito sa punto ng sagot sa mga itinatanong ng kanyang anak. Ilang saglit lang ay tumila na ang ulan at napuno ng katahimikan ang paligid. Salamat sa pagpapasilong. Aalis na kami. Sa iba na lang kami magtatanong. Tumayo si Alvin. Hindi niya namalaya na nahulog ang kanyang wallet sa tabi ni Tikboy. Gayon din, hindi kaagad napansin ng binatilyo ang nahulog na wallet. Nang mawala na sa paningin ni Tikboy ang mga bisita, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya alam kung bakit sumilay ang galit at bigat ng dugong sumasakal sa buong sistema niya nang makita ang matandang albularyo at si Alvin. Maya-maya, naisipan niyang haluin ang ginugulay niyang ginataang gabi. Pagkatapos nito, muli siyang naupo sa kanyang kahoy na upuan sa pintuan. Doon, nakita niya ang itim na wallet. Nagtakang dinampot niya yon. Balak sanang habulin ng mga panauhin na umalis. Ngunit natigilan siya nang mabuksan ang wallet at makita ang isang litrato ng dalawang taong magkayakap. Nakangiti at bakasang ligaya sa kanilang mga mukha. Nanginginig ang mga kamay ni Tikboy habang hinahawi ang larawan mula sa wallet. Pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata at sumilay ang matinding puot sa kanyang mga mata habang titig na titig sa babaeng nasa larawan. Tama pala talaga ang tatay. May lalaki ka. Sinungaling ka, inay! Pagkatapos ay nilamukos niya ang litrato habang namumula ang mga mata. Kasabay ng paglitaw ng mga ngiti sa labi ni Tikboy, tila isang marahas na halakhak ang lumabas sa kanyang bibig. Ang tawang yun ay puno ng puot at pagkamuhi na nagmula sa malalim na sugat at galit na tinatago niya. Habang pababa ng bundok sina Alvin at ang mga kasamahan nito, para silang nakarinig ng sigaw mula sa kubong pinanggalingan nila. Napahinto sa paglalakad si Alvin at napalingon sa lugar kung saan sila nanggaling kanina. Natigilan siya. Tila may inaasahang tao sa kanilang likuran. Pakiramdam niya, boses yon ni Tikboy. Nang makatiyak na guni-guni lamang niya ang narinig, dumiretso na sila ng lakad pababa ng bundok. Ipagpapabukas na lamang nila ang mga trabaho dahil muling bumuhos ang ulan. Binasag ni Lolo Barok ang katahimikan nila sa paglalakad. Bigla kasing sumagi sa alaala niya ang itsura ni Tikboy. Napansin mo ba, Alvin? Kakaibang binatilyong nakausap natin kanina, hindi ba? Baka nagkamali lang kayo, Itay. Hindi natin siya dapat nahusgahan. Nakakaawa nga ang kanyang kalagayan eh. Malakas ang kutob kong isa siyang mangkukulam na pumapatay dito sa ating baryo. Ayan na naman kayo. Matatakot ang mga kasama ko sa mga pinagsasasabi niyo, Itay. Hindi na nga umimig si Lolo Barok hanggang sa makarating sila sa baryo. Inihatid na muna nilang mag-ama ang dalawang kasamahan sa kubong kanilang tinutuluyan. Pagkatapos ay umuwi na silang mag-ama. Nang marating nila ang bahay kubo ng matanda, ay napansin kaagad ni Lolo Barok ang tila pananamlay ng anak. Tay, magbibihis lang po ako saka matutulog na. Masakit po kasi ang ulo ko, parang mabibiyak. At yung leeg ko masakit din. Nangawit yata. Agad nakaramdam ng pag-aalala ang matanda. Agad niyang nilapitan ng anak at sinalat nito ang kanyang noo at leeg.
Parang nilalagnat ka. Pakiramdam ko nga rin ho, Itay. Kita ko namumula ang iyong mukha. Sige, magpahinga ka na muna at pupunta ako sa silid mo para magamot kita agad. Nandibago ka lang siguro kanina. Hindi ka siguro sanay ng nauulanan. Pagpasok ni Alvin sa kwarto, bigla siyang nakaramdam ng panginginig ng katawan. Agad niyang kinuha ang kumot sa kabinet at nahiga sa katre. Ngunit hindi mawala ang panginginig ng kanyang buong kalamnan, kaya't dinagdagan niya pa ang pagtaklob ng kumot sa sarili. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng leeg na halos hindi niya matiis ang hapdi. Hinawakan niya ang parting yun na masakit at doon niya naramdaman ang malalaking bukol na tumubo sa balat ng kanyang leeg. Itay! Nang marinig ni Lolo Barok ang pagtawag niya, kaagad itong napasilip sa pinto ng kwarto niya. Gulat na gulat ito nang makita ang kalagayan niya. Aba, Diyos ko po! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko rin po alam, Itay. Namumutlang napalapit si Lolo Barok sa katring hinihigaan ng anak. Patingin nga anak ng 2 daliri mo na hinliliit. Inilabas ni Alvin ang 2 daliri mula sa ilalim ng kumot. Saka nagtatakang iniabot ang mga ito sa ama. Kinuha naman ni Lolo Barok ang kanyang mga daliri. Pinagdikit ang mga ito at sinipat-sipat ang dulo. Namula ang mga mata ng ama habang napatitig siya kay Alvin. Bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha. Yan ang nga ba ang sinasabi ko sa'yo, Alvin? May kumukulam sa'yo. Hindi pantay ang daliri mong hinliliit. Nakasisiguro akong isa siyang mangkukulam at siya ang nangulam sa'yo. Wala talaga akong tiwala sa mukha ng batang yon. Parang ang hirap naman po paniwalaan kasi ang bata pa niya. Saka wala siyang dahilan para kulamin ako. Hindi naman nila kailangan ng motibo o dahilan para kulamin ka. Baka nga siya pa ang kumulam sa iyong kapatid. Talagang balitado na dito noon ang tungkol sa mangkukulam na nasa bundok. At siya yon. Kailangan bumalik tayo sa gubat na tinitirhan ni Tikboy. Kung tama po ang inyong hinala, kailangan kong makipag-usap sa kanya. Sasamahan kita, anak. Huwag na po kaya, Itay. Baka mas maging delikado kung pareho tayong pumunta. Kailangan ko tong harapin mag-isa. Kung sakali mang totoong hinala nyo, mas mabuti nang ako na lang ang nasa panganib. Kailangan, anak. Gusto kong malaman ang katotohanan sa nangyayari sa batang yon. Pumapatay siya ng walang dahilan. Hindi ko na dapat hayaang mawalan ako ng isa pang anak ng dahil sa kanya. Kayo po ang bahala. Ang inaalala ko lang, Itay, ay ang pagdating ni Marina sa baryo natin. Ayoko siyang mapahamak. Tumawag ho kasi siya sa akin at ang sabi ay susunod siya dito. Marina, bakit ka pangalan ng asawa ni Kuya Julito mo, anak? Wala naman po sigurong masama kung kapangalan siya ng asawa ni Kuya. Ang mahalaga, magkaibang tao sila. Sana nga. Marahil ay magkaibang tao talaga sila. Biglang napaisip si Alvin sa sinabing yon ng ama. Ang totoo, nakilala niya lang si Marina noong pareho silang sumakay sa isang jeep. Ayon kay Marina, naglaya siya dahil nag-away daw sila ng mga magulang niya. Si Alvin na nga ang nagpasok sa kanya ng trabaho sa Batangas. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang umusbong na damdamin para kay Marina. Hindi na niya ito tinanong kung taga saan siya, dahil mas nangibabaw ang awa niya para sa babae. Ngayon ang iniisip niya ay ang kaligtasan ni Marina at kung ano ang maidudulot ng mga hinala ni Lolo Barok sa kanilang buhay. Oh, hindi ka na nakaimik dyan. Kumusta ang pakiramdam mo? Nilalamig pa rin ako, Itay.
Pasensya na. May bigla lang akong naalala. Hayaan mo't ipagtitimpla muna kita ng salabat para mawala ang panlalamig ng katawan mo. Sige po, Itay. Salamat. Pagkatapos iwanan ng malungkot na tingin si Alvin ng kanyang ama, lumabas na rin ito ng kanyang kwarto. Saka lamang niya ibinuhos ang impit na daing sa mas lalong tumitinding sakit ng kanyang lalamunan. Parang may kung anong matigas na bagay ang tumutusok sa kanyang leeg. Walang kasing hapdi. Parang mapupugto ang kanyang hininga sa labis na sakit. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa kumot habang pilit niyang nilalabanan ang nararamdamang pighati at takot. Samantala, sa inuupahang apartment ni Marina, panay ang tipa niya sa kanyang cellphone para tawagan ang kinakasamang asawa na si Alvin. Lalo pa siyang nag-alala nang hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Nag-aalala siya na baka magkita sila ng dati niyang asawa na si Julito at anak na si Tikboy. Lalo pa at ang pakilala niya kay Alvin ay dalaga siya at walang pamilyang naiwan sa Negros. Kaya naman napagpasya niyang bumiyahe na rin para sumunod kay Alvin at lihim na makipagkita kay Julito. Lalo pa siyang nag-aalala sa kanyang kalagayan dahil tinutubuan siya ng mga malalaking bukol sa katawan. Habang nag-iimpake, dama niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi lamang dahil sa mga bukol na lumalabas sa kanyang katawan, kundi dahil na rin sa takot na baka mabunyag ang kanyang mga lihim. Kinukulam na yata ako ng dati kong asawa. Humanda talaga siya sa akin kapag nagkita kami ulit. Naiinis na salita ni Marina habang isinasaksak ang mga damit na dalahin sa maliit niyang bag. Panay rin ang buntong hininga dahil sa patindi ng patinding sakit na mga bukol niya sa katawan. Saka na lamang siya tatawag sa asawa kapag dumating na siya sa baryo nito. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng maaaring puntahan ni Alvin, bakit sa baryo pa ng dati kong asawa? Hindi na nga naitago ni Marina ang inis sa kanyang pagkilos. Talagang kailangan niyang harapin ang buhay na iniwan niya noon. Kung sa bagay, nasasabik na rin siyang makitang muli si Tikboy. Kung tutuusin, dapat hindi niya iniwan ang anak. Nang matapos sa pag-iimpake ng mga damit, nagbihis siya at pagkatapos ay lumabas na ng kanilang bahay. Habang naglalakad patungo sa terminal, pakiramdam niya ay bumabalik ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Alam niyang mahirap ang haharapin niya, pero ito na ang tamang panahon para ituwid ang mga pagkakamali. Lumalim ang kanyang paghinga, dala ang kaba at pag-asa habang iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Tikboy sa muli nilang pagkikita. Samantala, sa bahay ni Alvin, pumasok muli ang kanyang ama sa kwarto. Katulad ng ipinangako nito, may dala na itong isang basong punong-puno ng salabat. Katulad din ng ginawa niya kanina nang makaharap ang ama, nagpanggap siyang walang sakit, kahit ang totoo ay matindi ang hapdi ng kanyang lalamunan. Oh, heto na ang salabat, anak. Inumin mo ito para mainitan ang katawan mo. Salamat po, Itay. Mabuti lang at nakagawa ako ng salabat. Oh, sige na, inumin mo na yan. Sige po, Itay. Maraming salamat. Pero mukhang mainit pa. Mamaya ako na lang po iinumin. Ano bang nararamdaman mo? Ayos lang naman ho ako. Aray ko! Ang sakit ng leeg ko! Ito na nga ba sinasabi ko? Katulad ka rin ng kuya mo na itinatago sa akin ang tunay na nararamdaman. Ang bihira naman, oh. Ayaw niyo bang magamot ko kayo? Puntahan natin si Tikboy, Itay. Mukhang tama kayo sa inyong hinala. Kakayanin mo bang bumalik doon? Sa kalagayan mo mukhang mahihirapan ka sa paglalakad at pag-akyat sa matarik na daan. Kakayanin ko po, Itay.
Mukhang papatayin ako ni Tikboy. Gusto kong malaman kung bakit niya ito ginagawa. Biglang naalala ni Lolo Barok ang tinimplang salabat para sa anak. Sige na. Higupin mo muna sa labat. Kapag nawala ang pananakit, saka natin pag-usapan ang ating susunod na gagawin para bukas. Ang mahalaga, mawala muna ang pananakit ng iyong lalamunan. Ipagpabukas natin ang pagpunta roon dahil natitiyak kong aabutin tayo ng pagdilim sa daan kapag pinilit nating umakyat ng bundok. Mas lalong delikado. Siya nga pala. Kanina ko pa napapansin ang pagtunog ng iyong cellphone. Ayaw mo bang sagutin? Mukhang importante ang tawag. Kinapa ni Alvin ang kanyang bulsa upang tingnan ang kanyang cellphone at upang matawagan na rin ang asawa. Pero ibang napansin niyang nawawala. Napabalikwas siya ng bangon ng mapagtanto na nawawala ang kanyang wallet. Tay, mukhang naiwala ako ang wallet ko. Nagkatinginan sina Lolo Barok at Alvin. Biglang natigilan si Alvin at kinabahan. Parang pareho ang tumatakbo sa isip nilang dalawa. Maaaring nahulog ang pitakan ni Alvin sa bahay mismo ni Tikboy at ito ang ginamit na kagamitan para kulamin siya. Kumunot ang noo ni Alvin. Kung tama ang hinala ko, Itay, at pareho tayo nang iniisip, nanganganib rin si Marina. Teka, sinasabi mo bang may larawang kayo ni Marina sa pitaka mo? Ay, Diyos ko, wag naman sana. Itay, ano na pong gagawin ko? Hindi ko kayang mapahamak si Marina. Tulungan niyo po ako, Itay. Agad na binuksan ni Alvin ang mga mensahe sa kanyang cellphone. Pagkabasa niya rito, ay bigla siyang napatayo sa higaan, maski nanginginig pa ang kanyang mga kalamnan. Hindi ito maaari. Bakit? May problema ba? Dahil sa pag-aalala, ay muling inabot ng lalaki ang salabat at ininom yun. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa kahit papano. Nabawasan din ng kaunti ang pananakit ng kanyang leeg at lalamunan. Si Marina, Itay! Bakas ang takot sa mukha ni Alvin nang tumingin ito sa kanyang ama. Naunawaan naman ni Lolo Barok ang ibig sabihin ng tingin ni Alvin sa kanya. May masamang nangyari kay Marina. Hayaan mo. Sige, papuntahin mo dito para matignan ko ang kalagayan niya. Pagagalingin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kasalanan ko po ito, Itay. Matigas kasi ang ulo ko. Tapos di pa ako naging maingat sa mga gamit ko. Huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Puntahan natin yung bata, Itay. Oo, pero kailangan mo magpalakas muna. Hindi ka pwedeng humarap sa kanya ng ganyan. Agresibo ang batang yun at hindi siya takot na pumatay. Bago lang siyang mangkukulam. At nag-aaral pa lang pero yun ang mas nakakatakot, Alvin. Hindi pa niya kontrolado ang kapangyarihang makakaliwa. Kaya kailangan nating mag-ingat. Nagpaalam na ang matanda sa kanyang anak. Pagkaalis ng ama sa kwarto, ay maingat niyang hinarap ang kanyang mga gamit. Inabala niya ang sarili sa pag-aayos ng kanyang mga dadalhin. Inihanda niya na yon dahil ayaw na niyang maabala pa sa umaga. Nais niya ay mabalikan kaagad ang binatilyong pinaghihinalaan nilang nangulam sa kanila ni Marina. Kinabukasan ay nagising na lamang siya sa malakas na boses ng kanyang asawa na tumatawag sa kanya mula sa labas. Nang tingnan niya ang telepono, ay nakita niyang tad-tad na siya ng tawag ni Marina pero hindi niya nasagot. Mabilis siyang tumayo at pinagbuksan ng pinto si Marina. Subalit hindi niya agad ito nakilala dahil nakatagong mukha nito sa isang makapal na balabal. Nang makita siya ng babae, ay kaagad itong humagulgol at nagsumbong na tila bata. Tinanggal nito ang balabal sa ulo
at tumambad kay Alvin ang naging kalagayan nito. Tadtad na mga sugat at bukol ang kanyang mukha. Pumasok ka muna dito sa loob, Marina. Dito na tayo mag-usap. Pagkapasok nila sa kubo, ay doon sinabi ng babae na mayroon na ring mga sugat at bukol sa mukha si Alvin. Di naman halos mapaniwalaan ng lalaki na gano'n na kalala ang ginawa sa kanila ni Tikboy. Ngunit pinili niyang manahimik na muna dahil ayaw niyang biglain ang kanyang mahal. Ayaw niyang magalito sa kanya dahil sa kanyang kapabayaan. Nagkunwari siyang wala siyang nalalaman. Ba't nangyayari sa atin ito, Marina? Hindi ko nga alam eh. Bago ako bumiyahe dito, ayos pa naman ako. Pero bigla na lang nagkaganito. Di ko alam. Ano bang klaseng sakit tong dumapo sa atin? Katulad ni Alvin, itinatago rin ni Marina sa asawa na may posibilidad na ang dating asawa nito ang may kagagawan niyon. Halos pareho tayo ng kalagayan. Masama rin ang pakiramdam ko pagkatapos naming umahon ng bundok kahapon. Siguro dahil lang to sa nalamigan ako kahapon. Hindi na yata ako sanay sa tubig ulan. Birong saad ni Alvin. Pero hindi yan basta lagnat lang. Dahil may mga bukol ka na rin sa katawan. Huwag mo akong alalahanin. Sandali lang at ipagtitimpla kita ng salabat nang kahit papano mawala ang sama ng iyong pakiramdam. Siya nga pala, bakit ka napasugo dito? Akala ko ba ayaw mo nang bumalik sa lugar na ito? Baka may kakilala ka rito at malaman ng mga magulang mong nandito ka. Meron lang din akong sadya sa baryong to. Pagkatapos kong magsalabat, baka dadalaw muna ako kina inay at itay. Pagsisinungaling ni Marina sa asawa habang mataman lang itong nakatingin sa kanya. Hindi ba may mga kasama ka nung pumunta ka rito? Nasaan na sila? Sina Delphine at Marisa ba? Siguro kanina pa silang madaling araw umalis. Hindi na sa akin nagpaalam dahil nakatulog ako nang di namamalayan. Maya-maya pa ay iniba na naman niya ang kanilang usapan. Saka lang napansin ni Alvin na hindi pa nakakaupo si Marina. Hindi ka ba magpapasama sa akin? Para naman maipagtanggol kita para kung sakaling saktan ka ng mga magulang mo. Naroroon ako para alalayan ka. Hindi na, Alvin. Hindi naman na ako bata para samahan at pagalitan pa nila. Saka na lang kita ipapakilala kina inay at itay. Oh, may bisita ka pala, Alvin. Siya na ba ang asawa mong si Marina? Opo, itay. Marina, ang itay ko. Magandang araw po, itay. Kawaan ka ng Diyos. Nabanggit sa akin ang aking anak na taga Negros ka raw. Akalain mo yon. Sa Batangas pa kayo nagkita nitong anak ko. Patuloy na nagkwentuhan sina Marina, Alvin at Lolo Barok tungkol sa kanilang mga buhay. Nang maalala bigla ni Marina na kailangan niyang makagawa ng paraan para makabisita sa kanyang anak na si Tikboy. Subalit nang magpapaalam na sana siya sa mag-ama, ay bigla siyang nahilo at saka sumuka ng buo-buong dugo. Marina! Alalayan mo muna siya, Alvin. Kukuha lamang ako ng halamang gamot. Sandali lang. Nataranta ang mag-ama nang makita ang kalagayan ni Marina. Inihiga ni Alvin ang asawa sa upuang bangko na nasa sala. Nagmamadali namang nagdikdik ng mga dahon ng ikmo si Lolo Barok, saka ipinainit yon sa apoy. Pagkatapos ay piniga at ipinainom kay Marina. Ngunit hindi pa rin nun napatigil ang pagsuka nito ng dugo. Dahil sa labis na pag-aalala, ay biglang naisip ni Alvin na agad nang puntahan si Tikboy. Umaasang mapipilit niyang itigil nito ang kulam sa kanila. Samantala, sa bahay ni Tikboy sa loob ng kanyang kwarto na dating silid ng ama, umiiyak na pinipiga ni Tikboy ang mainit na kalamansi sa larawan ng kanyang mismong ina. Mabagsik ang mga mata habang ginagawa ang ritual para sa ina. Tuluyan nang nagbago ang dating mabait na si Tikboy. Nais niyang makaganti sa kanyang ina. At nasa isip na pagkatapos ng kanyang ina, ay isusunod naman niya ang amang si Jolito.
Wala siyang kaide-ideya na napatay na niya ang kanyang ama at ito ang una niyang naging biktima. Wala siyang ibang gusto kundi ang saktan ng ina at iparamdam dito ang lahat ng sakit na naramdaman niya noong iwan siya nito dahil lamang sa isang lalaki. Ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang mga hinanakit. Ginawa niya ang ritual na yon na nabasa niya sa maliit na libreta ng ama. Ilang sandali pa ay natigilan siya nang makarinig ng malalakas na pagtawag mula sa labas. Boses yon ng isang lalaki. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa ritual at dahan-dahang sinilip ang lalaki sa labas. Minadali niya ang pagsasara ng mga gamit sa pagkukulam. Itinago niya yon sa loob ng lumang baul. Saka humakbang papunta sa labas ng bahay. Nakita niyang nakatayo ang lalaki. Napangisi siya nang mapansin ang mga sugat at bukol na nasa katawan nito. Naisip niyang naging epektibo ang kanyang ginagawang sumpa. Alam ni Tikboy na marahil ay alam na nito ang ginagawa niya dahil sa kasama nito ang albularyong sa palagay niya ay ama ng lalaki. Ang lalaking kalaguyo ng ina. Tumalim din ang tingin ni Tikboy sa kanyang panauhin. Siya lang talaga ang may karapatang magalit dahil siya ang biktima. Siya ang nawala ng magulang. Alam kong ikaw ang gumawa nito sa akin at sa asawa ko. Bakit? Anong kasalanan naming dalawa? Bakit mo kami ginaganito? Ha, Tikboy? Hindi mo alam? Wala bang sinasabi sa ang asawa mo? Asawa mo nga bang totoo? Sabihin mo nga sa akin, totoo bang asawa mo ang babaeng to? Hindi kami kasal pero asawa na ang turing ko sa kanya. Kasi medyo matagal na rin kami nagsasama sa iisang bubong. Teka, ano bang kinalaman nun ha? Chismoso kang bata ka. Yung mga katulad niyong dapat ginagawang miserable ang buhay. Kasi kayo ang dahilan kung bakit ako naging ganito. At ano naman ang kinalaman ko sa'yo? Kahapon lang tayo nagkakilala. Kahapon lang tayo nagkita, Tikboy. At alam mo na naging mabait at mabuti ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang gumamit ng itim na karunungan para manakit ng tao. Huwag ka mandamay kung naging miserable ang buhay mo. Huwag mong isisi sa iba ang kaapihang sinasabi mong dinaranas mo. Hindi mo ba alam na masama ang mangulam? Paano ko natuto niyan? Pagak na napatawa si Tikboy sa sinabing yon ni Alvin. Kinuha niya ang wallet at tinaas yon sa harapan niya habang hindi pa rin to umaalis sa pagkakatayo sa pintuan. Bakas ang luha sa mga matang napatingin siya sa larawan at muling tumingin sa gawin ni Alvin. Oo, kahapon lang tayo nagkakilala. Pero itong babaeng to, nakikilala mo ba? Siya ang asawa ko na dinadamay mo sa kalokohan mo. Natuto akong mangulam nang iwan ako ng mga magulang ko. Unang umalis ang aking ina at pagkatapos, sinundan siya ni tatay. Nangako sa akin si tatay na babalik sila, pero hindi na sila bumalik. Yung tatay ko, dati pala siyang mangkukulam. Hindi ko alam na yun ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Pero nung hindi na sila bumalik, nakita ko mga gamit ni tatay. Pinag-aralan ko mga nakasulat sa libro. Alam mo, nakakainip na kaya dito sa bundok. Nakakalungkot mag-isa. Kaya nga naging aliwan ko ang pangungulam. Pakiramdam ko lalo akong lumalakas kapag nakakasakit ako ng mga tao. Wala akong pakialam sa mga drama mo sa buhay. Alisin mo ang sumpa ng kulam sa akin at sa asawa ko. Alisin mo! Ang babaeng tinatawag mong asawa ay ang walang kwenta kong ina. Ano? Hindi. Sinungaling ka, Tikboy! Sinungaling ka! Bakit hindi mo siya tanungin? Talagang mapagbiruan, tadhana. Hindi ko naman sana siya kukulamin, pero nakita ko to. Ang lawak pa ng pagkakangiti niya rito. Biglang dumilim ang anyo ni Tikboy. Galit na tumalim ang pagkakatitig nito kay Alvin. Nauunawaan na niya kung saan hinuhugot ni Tikboy ang galit para sa asawa niya. Kung ganon, puro kasinungalingan lang ang lahat ng mga sinabi ng kanyang asawa para sa kanya. Nakasira siya ng pamilyang hindi niya nalalaman. At ngayon ang anak na mismo nito ang naniningil sa pagkakautang sa kanya. Kitang-kita ni Alvin
kung paanong nilamukos ni Tikboy ang larawan sa harapan niya. Hindi ko alam ang lahat ng ito, Tikboy. Pero hindi tamang gantihan mo kami ng ganito. Kung may galit ka, dapat ayusin natin ito sa maayos na paraan. Maayos na paraan? Wala nang maayos na paraan para sa mga tulad nyo. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na maghihilom. Tikboy, kung kailangan mo ng hustisya, tutulungan kita. Pero pakiusap, itigil mo na ang mga ginagawa mo. Huwag mong hayaan ang galit at puot na lamunin ng pagkatao mo. Yung nanay mo, nasa amin sa baryo. Sumusuka siya ng dugo. Baka mapatay mo ang nanay mo. Ina mo pa rin siya. Gaano man kalaki ang naging kasalanan niya sa'yo. Huwag kang magsalita na parang kilala mo ko at ang aking ama na niloko ng babaeng kasama mo ngayon. Magtiwala ka sa akin. Tulungan mo kung tulungan ka. Ayokong lalo pang lumala ang sitwasyon. Para sa kapakanan ng lahat, lalo na para sa inyo ng nanay mo. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Tikboy. Ang galit at puot sa kanyang mga mata ay hindi nawawala. Lumapit si Alvin. Dala ang buong tapang at determinasyon. Umaasang kahit paano'y makakausap niya ng maayos si Tikboy at matutulungan itong makahanap ng kapayapaan. Huwag mong hayaang kainin ka ng puot at galit. Masisisi mo ba ako kung masyado akong nagalit sa kanya? Hindi mo alam ang hirap at sakit na dinanas ko. Kahit anong gawing paliwanag ni Alvin, tila bingina sa katotohanan si Tikboy. Nilamo na ng kasamaan ng puso ng binatilyo. Hindi na ito nakikinig sa mga sinasabi ng ibang tao at hindi na puso ng isang anak ang umiiral dito. Ang larawan ay sinimulan niyang silaban. Kitang-kita ni Alvin na unti-unting nasusunog ang sa may bandang mukha. Doon niya naramdaman ang matinding init at sakit na parang nasusunog ang kalahati ng kanyang mukha. Itigil mo yan! Halos sabay na napalingon ang dalawa sa malakas na tinig ng bagong dating na matanda. Sumunod pala ito kay Alvin nang makitang umalis ang anak. Sinundan niya ito sa bahay ng batang mangkukulam. Panay ang dasal ni Lolo Barok ng isang matinding orasyon at pagwisik ng palaspas na basa ng langis. Umaasa siyang mapapahinto ang ginagawa ni Tikboy. Ngunit sa halip na humupa ang sakit ni Alvin, mas lalo itong namimilipit sa sakit. Napahiga na si Alvin sa lupa habang sumusuka ng dugo at lumalabas ang mga bukol sa kanyang katawan. Nawala sa konsentrasyon si Lolo Barok. Labis na nag-aalala para sa kanyang anak. Huwag niyo nang subukan pa. Hindi niyo ako matatalo sa ganitong paraan. Pumikit ng mariin si Lolo Barok. Pakiramdam niya'y mabibigo siya sa pangalawang pagkakataon. Luluhod na sana siya para makiusap kay Tikboy, ngunit pinigilan siya ni Alvin. Bagaman hirap sa sakit, sinika pa rin ni Alvin na makalapit sa kanyang ama. Pagapang niyang kinuha ang palaspas na binitiwan ng kanyang ama at tinaas ito muli. Saka iwinisik sa lupang kinatatayuan niya kanina bago siya natumba. Walang magagawa laban sa akin ang iyong panalangin dahil naniningil lang ako sa mga pagkakautang nila. Dapat lang sa kanilang maparusahan. Mga sarili lang nilang iniisip nila. Pinabayaan nila ako. Iniwan sa gitna ng kawalan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko mararanasan ang lahat ng ito. Kayo ang magbabayad para sa lahat ng sakit na dinanas ko! Hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan! Kabutihan? Kabutihan bang matatawag ang mag-abandona ng anak? Kalokohan! Walang kwenta ang Diyos ninyo! Hinayaan niyang mangyari to sa akin kaya ang nararapat sa kanila ay mamatay! Mas mabuti pang mawala sila sa mundo nang mabawasan ang masasamang magulang na katulad nila. Ang walang kwentang si Olito, ang ama ko. Nangako siya sa akin na babalikan ako pero ano? Wala na rin siyang pakialam sa akin. Tapos si nanay, nasan siya ngayon? Nagpapakaligaya sa piling ng iba?
Ni hindi man lang niya ako magawang silipin o kumustahin. Ikaw ang anak ni Julito. Kilala mo ang tatay ko? Anak ko si Julito. Apo, ikaw nga ba? Ang iyong ama. Huwag ka na magalit sa iyong ama. Dahil wala na siya. Hindi na talaga siya babalik kasi patay na siya. Matagal na. Patay na si tatay? Pero paano? Bakit? Pinuntahan niya ako noon at nagpapatulong siya na hanapin ang iyong ina. Pero hindi na namin nahanap si Marina. Tapos ay bigla na lamang siyang nanghina. Bago siya nawala ng hininga, ipinakiusap niya sa akin na hanapin ka at iuwi sa bahay ko pero hindi kita kilala. Tikboy, may hinala ako na ikaw ang nakapatay sa tatay mo. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Tikboy sa mga narinig mula sa matanda. Hindi siya makapaniwalang magagawa niya yun sa ama. Kaya pala wala na siyang maramdaman sa damit na kinukulam sa ama dahil napatay na niya ito. Kaya hindi na siya nakabalik ng gabing umalis siya sa bahay ninyo. Namatay ang iyong ama sa poder ko. Nanginig ang mga kamay ni Tikboy. Nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa luha. Hindi niya matanggap na gano'n ang kinahinatnan ng paghihiganti niya sa kanyang mga magulang. Hindi ko sinasadya, Itay. Patawarin niyo ako. Tikboy! Anak! Sa gitna ng kanilang emosyonal na sandali, dumating si Marina. Habol ang hininga at puno ng pangamba sa kanyang mukha. Nakita niya ang kanyang anak, nanginginig at umiiyak. Nagulat si Tikboy nang marinig ang boses ng kanyang ina. Hindi niya akalaing makikita pa niya ito, lalo na sa ganitong kalagayan. Patawarin mo ko, anak. Ako na lang ang saktan mo. Huwag si Alvin at Lolo Barok. Patawarin mo ko. Hindi totoong may lalaki ako nung umalis at iwanan kita. Dahil nakilala ko lang si Alvin nung umalis ako sa bahay natin. Gulong-gulo ang utak ko. Hindi ko matanggap ang pagiging mangkukulam ng iyong ama. Mahabang paliwanag ni Marina habang dahan-dahang humahakbang papalapit kay Tikboy. Patawarin mo ko, anak. Patawad kung mas pinili kong iwan kayo ng iyong ama. Ang galit at sakit na naramdaman ni Tikboy ay tila naglaho sa isang iglap. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Hindi ko naisip na magdudulot ng ganitong sakit ang pag-alis ko. Pinilit kong lumayo dahil akala ko mas makakabuti sa iyo. Pero nagkamali ako. Alam kong hindi sapat ang mga salitang ito para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Pero handa akong magbago, anak. Gagawin ko ang lahat para mapawi ang sakit at galit na nararamdaman mo. Sana matutunan mo kung patawarin. Napaluhod na rin si Tikboy at niyakap ang kanyang ina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagsisisi at panghihinayang. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam ang aking ginagawa. Nagpatalo ko sa aking mga nararamdaman. Mukhang napatay ko nga si Itay nang gabing makita ko ang kanyang lumang baul. Wala kang kasalanan. Bawiin mo na ang kulam sa amin. Hayaan mo kaming maiparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ako rin, apo ko. Patawarin mo rin ako sa aking mga pagkukulang. Hindi kita hinanap agad. Sana hindi mo nasaktan ang iyong ina. Tumango si Tikboy. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at sinimula ng isang ritual na magtatanggal ng kulam. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binibigkas ang mga salita ng pagbawi.
Habang nagdarasal si Tikboy ay nararamdaman ni Alvin na naiibsan na ang sakit at kirot na kanyang nararamdaman sa katawan. Ang pagsusuka ng dugo ay tumigil na rin. Bagamat di tuluyang gumaling pa ang mga sugat at bukol sa kanilang katawan, ay nangako ang binatilyo na maghihilom din ang mga yon sa lalong madaling panahon. Kailangan na lamang alalayan ng mga halamang gamot na may orasyon mula sa isang magaling na albularyo. Ang tinutukoy nito ay ang kanyang lolo Barok. Niyakap ni Marina si Tikboy ng mahigpit, habang si Alvin at lolo Barok ay sumali sa kanilang yakap. Ang init ng kanilang pagmamahalan at kapatawaran ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang pamilya. Nang matapos iyon, ay pinapasok niya sa kubo ang tatlo. Pumasok din siya saglit sa silid ng ama, at paglabas nito ay dala na niya ang lumang baul na may lamang mga gamit sa pangungulam. Inabot niya yon sa kanyang lolo Barok. Tulungan po ninyo ako, Lolo. Gusto ko na pong kalimutan ang gawain yan. Alam kong mahirap, pero may tiwala po ako sa inyo. Alam ko pong matutulungan niyo ako. Gagawin ko ang lahat, Apo. Ang baul na ito ay susunugin na natin para wala ng iba pang makagamit. Tama ng isang buhay na nalaga sa ating pamilya. Tikboy, Marina, masakit sa akin ang nalaman ko na asawa mo palang tunay ang aking kapatid. Bilang respeto sa yumao kong kuya, kahit labag sa loob ko, kailangan na kitang pakawalan. Habang nag-aapoy pa ang lumang baul at unti-unti itong humuhupa, biglang nagsalita si Tikboy sa isang mahina ngunit taus-pusong tinig. Tito, hindi ba pwedeng ikaw na lang ang maging tatay ko? Ngayong wala na ang aking ama. Nagulat si Alvin sa tanong ni Tikboy. Napatigil siya at tinitigan ng binatilyo. Kung handa kang tanggapin ako, handa rin akong maging tatay mo, Tikboy. Lumapit si Marina at hinawakan ang balikat ni Tikboy. At hinawakan naman ang kamay ni Alvin. Ako talagang dapat sisihin sa mga nangyari. Napakalaki ng kasalanan ko. Pero anak, bigyan mo ko ng pagkakataon na maitama ang pagkakamaling yun. At sa pagkakataong ito, nangangako akong hindi na kita iiwan. Mamahalin ka namin ng Tito Alvin mo ng buong buo. Natupok na ang baul kasama ng mga gamit na nasa loob nito. Sabay-sabay na silang bumaba ng bundok at umuwi sa tahanan ni Lolo Barok. At kasabay ng isang bagong pagsisimula, nagdesisyon na si Alvin na gumawa na ng kanyang resignation letter sa trabaho. Pinili niya ang simpleng buhay sa probinsya kasama ang kanyang ama at ang kanyang bagong pamilya. Wakas. Tay, Nay, ano po bang nangyayari? Ba't kayo nag-aaway? Yang magaling mong ama, Tikboy, iiwan ko na siya.